Guys, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, Philippians chapter 3 verse 20, sinabi ni St. Paul na sa kabilang dako, ang langit, ang tunay nating bayan, mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Okay, ang langit, ang tunay nating bayan ayon sa kasulatan at ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit ngayon at inihahanda niya roon ang ating tirahan. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit na sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Ito yung nasusulat sa John chapter 14, verse 2 to 3. Okay, so ang Panginoong Hesus lamang ang tanging daan natin papunta sa Ama, papunta sa langit. Ayon sa kasulatan, John 14 verse 6. So sinasabi sa Holy Bible na ang daigdig na ito ay pansamantala lamang nating tirahan. Tayo mga dayuhan at nakikipamayan lamang dito sa daigdig. Ang langit ang tunay nating bayan. Sinabi ni St. Peter sa 1 Peter 2 verse 11, na mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Taligdanan ninyo ang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Okay, dahil nga pansamantala lamang tayo dito sa lupa, huwag tayong magsikap tungkol sa mga bagay na panlupa, kundi magsikap tayo tungkol sa mga bagay na panlangit. Magsikap tayong mamuhay ng matuwid na pamumuhay. Itong sulat ni St. Paul sa mga taga-Philippians, ito ay upang patatagin ang ating pananampalataya at ipaalaala sa atin na ang langit ang tunay nating bayan. Sinasabi dito ni St. Paul na sa kabila ng mga hirap at mga pagsubok ay magalak pa rin tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa ating kaligtasan. Sinabi ni St. Paul na sila, ang mga apostol at ang mga naunang nanampalataya, ang gawin nating halimbawa. Tularan natin ang kanilang pamumuhay. Kaya nga, mag-aral tayo ng Bible upang malaman natin. Okay, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, ay mamuhay tayo ng maayos, mamuhay tayo ng matuwid. Huwag natin susundin ang hilig ng katawan or ang mga pita ng laman. Sinabi ni St. Paul na kapahamakan ang kahihinatnan ng mga taong ang dinodiyos ay ang hilig ng laman, ang hilig ng katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lamang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit, ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Okay, sa Galatians chapter 5, nasusulat doon ang mga pita ng laman o ang mga hilig ng katawan. Ito ay ang pangangalunya or adultery. Karimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang tarus na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Sinabi ni St. Paul na binabalaan ko kayo, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Ngunit ito naman ang sa Espiritu Santo, ang mga bagay na dapat pinag-uukulan natin ng pansin ay ang love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, humility, and self-control. Iyan ang mga bunga ng Espiritu Santo. Sinabi ni St. Paul na ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ito ay ang second death. Ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu Santo ay aani ng buhay na walang hanggan or eternal life. So sinasabi ni St. Paul na hindi tatanggapin sa langit ang sumusunod sa mga hilig ng katawan. Ang mga taong ang dinodiyos ay ang hilig ng katawan. Kaya kung gusto nating mapunta ang ating kaluluwa sa langit, pagsisihan na natin at taligdan ng kasalanan at huwag na tayong mamuhay ayon sa hilig ng katawan. Sa mga hilig ng pita ng laman. Kundi magbagong buhay tayo ng lubos kay Jesus Christ. Kilalanin natin si Jesus Christ habang may panahon pa tayo dito sa daigdig.
pagsikapan nating makamtan si Jesus Christ at makiisa sa Kanya. Tulad ng sinabi ni St. Paul na dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang or may pagmamalaki ay inari kong kalugihan or basura. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtang ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na muli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asa kong ako may muling bubuhayin. Ang mga apostol ay mga martir. Nagtiis silang lahat ng hirap dahil sa kanilang pananalig at pagpapatutuo tungkol kay Jesus Christ. Tayo rin ay magdaranas ng hirap. Katulad ngayon, nagdaranas ang maraming tao ng hirap dahil sa pagtaas ng mga bilihin, dahil sa mga salot, gyera at mga kalamidad. Ngunit hindi lang tayo ang nagdaranas ng kahirapang ito, sila man noon. Ang mga apostol, ang mga naunang nanampalataya ay nagdanas din ng kahirapan. Sinabi ni St. Paul na naranasan kong maghikahos at naranasan ko ring managana. Natutuhan kong harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan at kasalatan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So ganon din tayong mga nananalig ngayon, makakaya din natin ang lahat dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Jesus Christ. Kaya huwag natin isusuko ang ating pananampalataya. Huwag tayong gagawa ng masama kahit tayo nagdaranas ng hirap. Sinabi ni St. Paul na fight a good fight of the faith. Isipin natin na ang lahat ng bagay ay pansamantala lamang, pati na ang ating pagtitiis. Isipin din natin na ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian or kagalakang sa atin. Romans 8 verse 18. Magtiis tayo ng hirap dahil balang araw, makakapiling natin ng palagian ang Diyos doon sa langit. Doon sa langit ay wala nang kahirapan, wala nang mga paghihirap. Sinasabi sa Revelations, sa Book of Revelations, sinasabi doon ang magiging future nating mga nananampalataya. Sinasabi sa Revelations 21 verse 3 to 4 na ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.